So, ang aking sermon ngayon na ibinabal natin, Panginoon, ay may pamagat na Your Will Be Done. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng free will. Pero, hindi ibig sabihin na dahil sa free will ay pwede nating labagin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Malinaw ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6:10. Sabi, Your kingdom come. Pakiulit nga, Your kingdom come. Okay. Opo, malapit na po. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Abot kamay na natin. Kaya sabi ni Jesus Christ, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mga kapatid, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan dahil nandiyan na, malapit na ang kaharian ng Diyos. Ikalawang phrase, Your will be done. Pakiulit nga, Your will be done. Dahil kinikilala natin ang supremacy and the sovereignty of our God. Dahil lahat ng bagay niyan ay siya lamang po ang may kapangyarihan. Kung anong nanaisin niya, yun ang masusunod. Hindi yung kagustuhan natin. Dahil ang kagustuhan natin, malamang kagustuhan yan ng Diablo. Kaya mga kapatid, isipin natin palagi na Your will be done. Ang kagustuhan ng Panginoon ang dapat masunod. On earth as it is in heaven. Ulitin natin. On earth as it is in heaven. Dahil sabi ni Jesus, kung ano ang tinali niya sa lupa, ay yun din ang natatali sa kalangitan. Mateo 18:18. Mga kapatid, ang Diyos ay gaya ng Ama na He knows what is best for His Son. Ganun po ang Diyos. He knows what is best for us. Therefore, we must trust in Him. Kung ano man ang ating gagawin, kailangan natin ipagkatiwala sa Kanya. Sabi nga ni Haring Solomon sa Proverbs 3, verses 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Ang problema sa atin, sobra tayong magaling. Sobra tayong wais, no? At dahil dyan, pag nanais natin na mapabilis yung trabaho, yung gawain, nakakagawa ng katiwalian. Kaya, tingnan nyo, talamak yung katiwalaan sa gobyerno. It's because they think they are good enough. They are best. Mga matatayo sila. Kaya yun, no? Akala nila yung ginagawa nila tama because they don't even think of what is good. Inisip nila, ay, kaya-kaya natin ito. Gulusot to. Malaking pera to. Lagi natin tandaan kung ano man yung kasamaan ay ibubulgar, palilitawin ng ating Panginoon. Because truth shall set you free. Kung ano man yung tinatago mo, na sikreto, ilalabas yan. No? Nakalimutan ata ng mga tao na tayo sa mata ng Diyos ay tuldok lamang. Let us always remember that there is someone supreme out there. Kaya, mga kapatid, be humble and always obey the will of our God. Amen? Sabi ni Haring Solomon sa mga awit 14 verses 13 to 22, medyo mahaba ito, no? Dila mo'y pigilan sa pagsabi ng kasamaan. Mabuti ang gawin, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masama, siya'y tumatalikod. At sa alaala siya'y mawawala. Agad, diringin ang daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga naturusa. At di binibigo ang walang pag-asa.
Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maibsan. Kukupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang buto'y hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din ang taglay sa buhay. Ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, magpasakop, siya'y mag-iingat. Kaya mga kapatid, let's choose the right path. Yung pagiging matuwid, no? Marami ang nasasabi, sinusunod nila ang nasunod sa Biblia. Pero, they interpret it in the wrong way na para mapabor sa kanilang gustong mangyari, gustong lumabas. Gusto nila yung sarili interpretasyon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Mateo 15 verse 8 to 9, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Maraming tao ang nagtuturo, maraming mga Kristiyano ang ina-absorb na lang yung gusto nilang absorbin, pero yung mapait sa kanila ay hindi na ina-absorb. They interpret according to yung gusto nilang mangyari, ano? At sasabihin na ito ay doktrina. Yung pala, sariling pagkakaintindi lamang at pagsariling interest lamang ang gusto mangyari, no? Kaya, nandyan yung nagsasabing siya ay anak ng Diyos, siya ay appointed Son of God. Meron yung nagsasabing si Jesus Christ ay tao lamang, hindi Diyos. At meron bang mga tao nagsasabing may ina daw si Eva, si Eden daw. So, gano'n mga manikaturuan na dapat tayo mismo ay ating salain, ating puri, ating investigate, no? Para hindi tayo maligaw. Nakalimutan na yung pinaka-importanting mensahe ng ating Panginoon dahil sa mga doktrinang pinapalabas. Pero nakalimutan yung mga doktrina. Halimbawa, sa Mateo 4:7, ano sabi? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Are we repenting? Alam natin, malapit na ang araw. We are living in the end time. Alam natin yan. But, may I ask you, nagsisi ka na ba sa kasalanan mo? Kasalanan mo laban sa sarili. Kasalanan mo laban sa iyong kapwa. Kasalanan mo laban sa batas ng Diyos. Have you asked forgiveness? Nagsisi ka na ba? It's okay na ikaw ay magkasalang muli because we all are work in progress. Hindi naman porque sabi mo na, hindi na ako magkakasala ngayon mismo. Eh, bukas mangyayari pa yan. Because tayo ay work in progress. The most important thing is, we always ask for forgiveness. Amen? Ito pa, isa pang mensahe na gusto nang ipalating natin Panginoon, na we just ignore it. Yung huling utos ni Jesus Christ, nasa John 13, verses 34 to 35. A new commandment I gave you, love one another as I love you. Nagawa ba natin yun? Did you love your enemy? Did you love your neighbor? These are the commandments of God, of Jesus Christ. But the problem is, are we doing it? Ito pa, the greatest commission. Ang dakilang tagubilin, Mateo 8:28 verses 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Are we doing it? Are we making disciples? I myself, I am guilty of this commission. Kasi kung minsan hindi ko nakagampanan. Kayo kaya, kumusta? Meron na ba kayo na disciple? Na-share niyo ba yung
mabuting balita. Kahit sa kapitbahay, sa katabi sa bus, o nakakasabay sa mga lakad ninyo, sa mga new acquaintances, do you share the good news? Because this is the will of God. So His will must be done. Problema, hindi natin nakagawa ito, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Santiago, but be doers of the word and not hearers only, because otherwise you are deceiving yourselves. Niloloko mo sarili mo, mga kapatid. Pakinig ka na pakinig, pero hindi mo naman ginagawa. Pagdating natin, paglabas natin ng church, sana ay isabuhay natin, gawin natin. Baka paglabas mo ng church, ganun pa rin. It's useless. Naalala ko nun sa Iloilo, sabi nung pare, oh, mga kapatid, anong ginagawa niyo? 3P na lang, 3 P. Pungko, pamati, puli. Ganun na ba? Pungko, upo ka, pamati, makinig, tapos uuwi na lang. Ano? So, sana hindi tayo ganun, no? Na 3P, no? Pungko, pamati, puli. Mga kapatid, hindi lang yung makikinig kayo. Isang buhay natin. Sabi ni Santiago, otherwise, if you're not doing it, if you are not living it, no? You are just fooling yourself. You're deceiving yourself. Halimbawa na lang, no? Sa Genesis, may kwento tungkol sa multicolored coat ni Joseph na binigay ni Jacob. At meron ding baghari na maraming kulay na lumabas noong pagkatapos ng baha. Alam niyo, di ba? Na may promise ang ating Panginoon na hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. And the symbol is the rainbow. At yung multicolored coat naman na binigay ni Jacob kay Joseph is a sign of divine blessing. It is a divine blessing. Ngayon, meron akong napansin na yung mga LGBTQ plus ay gumagamit ng bandila ng kanilang sagisag, which actually they call it the pride flag, consisting of 6 colors, na parang rainbow, no? Which is very much deceptive. Nakakaloko, no? Ang sasabihin nila, they are full of love. My friends, pride is one of the 7 deadly sins. And the 7 deadly sins, we have pride, we have greed, we have wrath, we have envy, lust, gluttony, sloth. So isa yun, no? Pinakauna is pride. And yun ang dahilan kung bakit tayo na-fall sa kasalanan, no? Adam and Eve fall to sin because of this pride, no? So, God in the beginning just created a human, man and a woman. And God commanded in Leviticus, not only once, but twice. Leviticus 18, Leviticus 20, na sinasabi doon, if a man has sexual relation with a man, as does a woman, with both of them have done what is detestable. They are to be put to death. Their blood will be on their own heads. So, ganun po, no? Karumal-tumal po yung ganun, yung homosexuality. And still, they are claiming it na we are full of love. Pero nasusulat. So, anong ginagawa niya? They are interpreting it the way na para to their comfort, no? Siguro okay lang yung maging bakla ka, huwag ka lang manlalaki. Okay lang may tumboy ka, huwag ka lang babae. Because that's what's written, no? Have sexual relationship with yung kapares mo. Okay lang maging bakla ka, yung mahinhin ka, pero yung pusong babae ka, pero
Huwag naman yung sexual relationship. Dahil yun po ang pinagbabawal ng ating batas, ng ating Biblia. The devil is out there luring you, my brothers and sisters, with the sinful pleasure of the world. The devil does not appear na nakakatakot. May sungay, pangit, na nilalang. Siya yung magmumukhang gwapo, gaya ni Lucifer, upang lalo kang mainganyo na maglupasay sa putik ng kasalanan. Gaya ni Lucifer, siya ay isang anghel na kumikinang sa kagwapuan. Sabi ni Santiago sa 4:7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ano bang dahilan bakit tayo nagkasala? Di ba dahil sa pagsuway ng unang magulang natin, napakasimple yung utos ng ating Panginoon na huwag kainin yung bunga ng puno ng mabuti at masama. Napakasimpleng utos eh. Tapos ang dagdaling nabali is because of pride. Kaya ayun, no? We try to be comfortable and pleasurable na sa ibinibigay ng tukso at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang tunay na kaligtasan ay ang pagsunod sa will of God. Ingatan natin ang ating sarili, ang ating kaligtasan. Manalangin po tayo.